Hello guys, so ka-upload ko lang ng video about the detox. Sabi ko, pause ko muna yung trabaho ko, sagutin ko lang. Kulang pa kasi yan eh. Okay, sagutin ko lang yung ibang comments. So may nag-comment, hindi ako nakipag-away pero gusto ko sabihin na alam ko yan sinasabi mo. Sabi niya kasi na anong detox para kang nagde-drain ng dagat na gamit mo, tabo, tsaka timba. Yung mga, ibig sabihin, one way ticket to the grave daw yan. Para sa akin, madali, para sa akin, sabihin ko yan na, walang pag-asa, matitegi ka, nagpagubakuna ka eh. Hindi, ako hindi ganun ang mindset ko eh. Bakit? Ganito yan, kasi maraming factors, maraming variables. Hindi mo pwedeng sabihin na wala nang pag-asa yung mga yan, matitegi yan, unless meron kang inside knowledge, meron kang inside information, no? Ano ibig sabihin? Nabaltaan nyo ba merong pharmacist dito sa US na tinapon niya yung mga COVID vax, tapos kinasuhan siya, tapos ang daming nagalit sa kanya, pati mga Pinoy nagalit eh. Kasi sabi, naghihintay tayo ng vaccine, tapos yung tinapon lang. Pero imagine niyo, yung mga tinapon niya sa dami nun, yun yung dami ng tao na iligtas niya, na dapat nasa tao yon. Tapos meron pa, dito rin sa Amerika, may nurse, sinubstitute niya yung Vidcovax. Imbis na Vidcovax, parang distilled water lang ini-inject niya. Diba? Dami niya naligtas. So, yung mga ininjika niya, sinabihan niya ba? Hindi niya sinabihan yung mga yon. Hindi niya sinabihan na, sterile water lang to. Hindi. Kasi mahuhuli siya eh. Diba? May mga ganong variables kasi. Diba? Tapos, statistically speaking, yung batch number ng Vidcovax. Sa tingin nyo, kunyari, isang barangay, magbabakunahan sila. Sa tingin nyo, yung ni-roll out nila dyan, puro lason? Hindi pwede, they're not gonna do that. Bakit? Mahuhuli sila eh. Imagine mo, nagbakunahan sa barangay Tatalon, lahat patay. O di sasabihin, anong nangyari? Anong ginawa nila? Paano nangyari dyan? Pagkatapos magpabakuna, nategi. Paano nangyari yun? O sasabihin ng mga pro-COVID, correlation doesn't mean causation. Talaga, Doc? Anyway, yun ang sinasabi ko, mahuhuli sila pag obvious na isang barangay binakunahan, isang barangay patay. Yari, so ako I believe, although wala akong mas maganda kasing mag-offer ka ng hope kaysa hopelessness. Do not underestimate the power of the mind and prayers. Ano ibig sabihin? Pag ikaw nabakunahan ka and inisip mo na matitegi ka. Pero 'di ba kung ikaw may positive outlook ka na sa tingin mo, hindi ka dun sa mga minalas or sinwerte ka, lottery na natsempuhan mo yung placebo. I believe hinaluan nila ng placebo yan kasi madaling matrace pag isang barangay binakunahan, isang barangay patay. Obvious na, hindi mo pwede sabihin correlation doesn't mean causation. Nakakatawa yung mga nagaganong dahilan na inimbento lang din nila yan during bid ko eh. So shoutout kay Dr. Erwin. Hindi raw correlation doesn't mean causation. Tapos yung isa may comment din yan ganun sa vlog ko kanina nabasa ko. Ayaw niya aminin na Vidcovax ang source, ang dahilan ng Turbo C. So parang natawa ako kasi insert ko lang to Pag ikaw sumakit yung tiyan mo, 'di ba? Tapos magpa-check up ka sa doktor. Ano tatanungin ng doktor? Ano ba kinain mo bago sumakit yung tiyan mo? Ano sasagot mo? Dok, ba't ka nagtatanong ng ganyan? Correlation doesn't mean causation. Di ba nakakatawa yun? Anyway, so, yan, kaya ako naggagawa ng mga videos ng ganito is to offer hope and to help people. We are different from them. Hindi katulad ng mga pro-Vidcovax na nagpray na sana matigit yung mga hindi nagpa-vax. Tayo yung sinisisi kaya daw namatay yung mga grandma, yung mga grandpa, yung mga susceptible members of society dahil mahihina immune system kasi hindi kayo nagpa-vax eh. 'Di ba? Talagang they wish us dead, 'di ba? Ako hindi. I'm sure marami na hindi. Mas gusto ko nga na maligtas lalong lalo na yung mga napilitan lang yung mga laloko lang. Yung mga talagang talamak na brainwash, sige, kayo na. Pero yung mga shoutout, yung mga nagko-comment na sir na napilitan lang kami dahil sa trabaho. Gusto ko talaga sila maligtas. And hindi ko na may tatanggi, may mga loved ones din ako na gano'n, madami, 'di ba?
So mas maganda mag-offer ka ng hope. Eto i-differentiate ko. Keep in mind, I don't want to offer false hope. Kaya initially hindi ako naglalabas ng mga ganitong video. Anong gagawin? Kasi hindi ko rin alam kung anong gagawin no? Pero ngayon, I think I gathered enough evidence, and then the jig is up. Lumabas na yung katotohanan na ganyan. So pwede na tayo magsalita. And by observation, sabi ko nga, statistically speaking, imposible na isang batch ng Bidco box puro laso ng laman. Kasi matitrace agad yan. Matitrace agad, huli agad, di ba? So hinalo-halo nila yan, random nila yan. And based on my scientific observation, ipasok mo yung variable na sa tingin ko ang may specific genes na tinatarget sa aming mga kakilala, majority. Ito pa isa pang clue. Pag kayo nagpa-box kayo at masama pakiramdam nyo, yun, baka na-timingan nyo yung lason. Pero may mga kakilala rin ako, madami, na nagpa-Bidco box pero wala namang symptoms, walang naramdaman. Sumakit lang yung braso. I assume, hindi ako sure na mas malaki yung chance na safe sila. No? Baka na-tsempohan nyo yung placebo. Di ba? Anyway, yun. So, sabi ko nga, hindi ako pwede magsalita na na sigurado ka na matitegi sila. Kasi hindi ko alam, wala akong inside information. Sino ba nagpa-ship ng mga gamot? Sinong nag-check na ang laman ng gamot ay puro lason? Wala tayong Pero mas maganda kasing umasa na gagaling ka at masusolusyonan natin to. 'Di ba? Don't underestimate the power of prayers and yung positive thinking. Kasi I myself, sa edad ko to, naka-experience na ako multiple times ng miracle. Comment down below kung gusto niyo uli marinig yung nangyari sa akin ng 2018 na namatay na ako ng ilang minutes, 3 times nila ako shinak. 'Di ba? Namatay meaning nawala na talaga ng pulse. 3 times nila ako shinak. Hindi makapaniwala yung doktor, yung cardiologist, paano ako nag-survive. Kaya binisita niya ako personally. Ibang story yan. Anyway, so yun, follow up ko lang guys, no? I don't want to offer false hope. I want to offer hope. May pag-asa although cliche, habang buhay ka, may pag-asa ka. Pag inisip mo na matitegi ka talaga. Kasi magsha-shutdown yung katawan mo Sabi ko, and then don't underestimate the power of prayers and the power of the mind. 'Di ba? Kaya inopen ko rin yung yung comment section kasi may mga kakilala yan, may mga nagko-comment na may personal silang knowledge. Ako, nakita nyo, kaya yung iba nagugustuhan yung mga sinishare ko kasi personal experience yun, totoo talaga yun, hindi yun inimbento ko lang. May mga bagay na hindi ko alam, ino-open ko, tanong ko, mag-share yung iba. I'm staying in my lane. Ayokong gumawa ng storya na hindi ko alam, di ba? Alam niyo yan, maano niyo sa mga kwento ko, no? So, ayun guys, no? Maaari na yung iba, one way ticket to the grave, pwede. Pero hindi mo pwedeng 100% lahat sila, hindi. May mga variables yun nga yung na-mention ko. So, with that, no? Just keep on praying. Kung dati hindi ka nagdadasal, magdasal ka ngayon. Kung dati hindi ka na atheist ka, maghanap ka ng paniniwalaan mo. Kasi iba kasi yung yung meron kang nilulook forward na, bukas gigising pa ako. Alam ko 'yan. 'Di ba? Na ganoon. Ibig sabihin, pine-predict mo na yung future mo yung mangyayari kaysa yung asa ka lang kung ano mangyayari, 'di ba? So, hopefully naka-inspire tayo. Kasi may pag-asa pa. Wag kayong bibitaw kasi the moment na sumuko ka, I've been there, no? The moment na sumuko ka, susuko din yung katawan mo. 'Di ba? So with that, see you next time. Bye.